Life Radio. Your life, your radio. It's Life Radio, not just radio. It's Life Radio. Buhay mo ngayon ay pagtibak. Sa'y pinang ito unang kang tutulungan. Sa pamumuhay, ugali at sa kaalaman, siguradong approve, pakinig at malaman. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan. Hatid namin sa iyo, kaibigan, pakinggan dito sa himpilan. Your life, your radio. It's Life Radio, not just radio. It's Life Radio. Your life, your radio. It's Life Radio, not just radio. It's Life Radio. It's Life Radio. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh! Kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth Member Portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth Member Portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth Member Portal! Napakadali lang gumawa ng account at gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio.
sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga transistor radio at sa atin pong mga viewers dyan po sa ating Facebook Live. Good afternoon and welcome po muli sa panibagong episode and last episode na rin ng Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. At syempre, patuloy po nating tatalakayin ng iba't ibang mga topics patungkol po sa ating mga PhilHealth. At makakasama po natin mula po sa Public Affairs Unit ang atin po co-host sa hapong ito, si Miss Rexeline Verbo. Good afternoon po, Miss Rexy, and welcome back. Na kailangan po ninyong malaman tungkol sa PhilHealth. Siyempre po, narito po kami upang maging gabay po ninyo sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo at alagang hatid ng PhilHealth. Yes, sa susunod na isang oras po ay maghahatid ng mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa PhilHealth. Miss Rexy, ano nga po ba ang topic natin ngayon? Ayan. So, bilang panghuling episode natin for this year dito sa DZ80 Live Radio, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa ating qualified dependents. So sa ilalim po ng Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Ibig po sabihin, lahat ay may health insurance. So ito po ay ayon sa Section 5 ng Universal Healthcare Law Act na sinasabing lahat ng Filipino ay otomatikong kasama sa National Health Insurance Program na pinapamahalaan ng PhilHealth. Gayon din, agaran pong makakagamit ng mga benepisyong PhilHealth ang lahat ng ating mga miyembro. Kasama pa rin po sa mga agarang makakagamit ng benepisyo ang mga qualified dependents po natin, At sa ating talakayan, aalamin po natin yung mga sakop, kung sino-sino yung maaari natin maiging madeklarang dependent at ano po yung mga benepisyo nila sa PhilHealth. Kaya naman po, upang talakayin nga, tulungan tayo sa usapang ito, makakasama po natin ngayong hapon si Miss Gayla Riano mula sa Leo, Lucena City. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Gayla. Good afternoon. Hi, hello. Andito na naman kami, so bago po tayo mag-start, bayaan niyo pong batiin ko kayo ng isang mapagpala at PhilHealthy hapon sa ating PhilHealthy. Ang balita ko yung anniversary po. Yes, ninyo. ma'am. Happy anniversary sa ating radio station. 20th sa anniversary. Wow, 20th anniversary. Happy anniversary po sa DZ80 Live Radio. Thank you so much, ma'am. Pero bago po ako magpatuloy, kasi yung aking mga kaopisina sa Local Health Insurance Office, may request. Sabi nila, shout out. Sabi ko, shut up na lang. So, sa aking mga kasama sa Leo Lucena, magandang hapon po sa aming Leo Head na si Mr. Jonathan Ali, mga aking mga kasamahan sa admin, sina Miss Rena, sina Miss Jobel, sa mga membership, sa ating claims at sa aming mga PMs. Sa aming mga garden, hindi ko kasi sila nabati kanina. Sa garden at sa utility, magandang hapon po sa ating lahat. Yung mga sisters ko po dyan, si Ate Pichi and si Sister Wyatt. Yes. Magandang hapon sa inyo. Ayan. So before we proceed, Ma'am Gayla, syempre mas maganda yung medyo kilala ka naman ng ating mga listeners. Pwede ka bang magbigay ng kaunting background dun sa iyong sa'yo, sa work mo sa PhilHealth at saka yung ginagawa mo po sa Leo Lucena? Yes. Yan, sige Ma'am Rexy, do malalaman nila ang edad ko. Kahit walang age, masabi. Yes po. Currently po, ako ay nakadistino sa Local Health Insurance Office Lucena. Ako po ay nasa collection section. Kasamahan ko po yung mga PMs natin, yung mga naghahandle ng accounts ng ating mga employer sa private at government sector. At yun, syempre, pag nasa Leo ka, dapat flexible ka. Alam mo something about membership, claims, tsaka syempre kung saan ka naka-assign na
seksyon. Ano po. So yan po, kaya po kami naimbitahan dito kasi yun po ang aming trabaho. Ayan. So ma'am, yan, may mga katanungan nga tayo, no? Ngayong hapong ito about po sa ating topic na this afternoon. So, unang-una po dyan, ayan, unahin na natin kung sino-sino nga po ba, no, yung ang kwalipikadong dependents ang maaaring ideklara ng miyembro. Yan, isang napaka-timely at yung magandang question, ano po, inire-remind po natin sa lahat ng members at doon sa mag-a-aspire maging members ng PhilHealth, dapat alam natin yung basic information, katulad ng paano ako mag-member, sino ang pwedeng makinabang sa aking membership, sa PhilHealth, so paano mag-avail. So natakil na po natin dati yung availment, kung paano yung mga benepisyo. Ngayon naman, isa sa pinakamahalaga ay kung paano ka magpaparegister at sino ang mga makikinabang. Ayun. Dito po ang makikinabang ay syempre unang-una ang ating legal na asawa. Ano po? Dapat pag sinabing legal, ayan ay may marriage contract. Tapos ang ating mga legitimate at illegitimate na mga anak. Ano po? Yan. Tapos yung ating mga adopted, kung may adopted tayo, children or adopted child, foster child, at yung ating mga ang tawag dito? Nawala ako. Sige lang, ma'am. Go. Yan, oo. So, yun, sa adopted foster child, yun. Pwede lahat. Yung mga step, yun. Yung step daughters natin at saka step sons. Pwede depende. Ang hirap pag nasa ano. Opo. Nape-pressure po ba kayo? Nababla ko ka nakikita mo yung sarili mo sa screen. Oo nga. Pero yun, mamalinaw naman po sa ating mga ka-life, no, na napakinggan nila kung sino-sino yung kwalipikadong dependents. At pwede nga po kahit sa mga adopted, no, at sa mga stepson, stepdaughter. Yun. Foster child. Pwede din, ano. Ayun. Ano yung mga Ma'am Gila, para maidagdag na as dependent yung mga nabanggit mo po. Ano yung mga kailangan nilang ipasang documents para maidagdag sila? Sa lahat po ng ating mga i-declare na dependents, kailangan may fill up yung principal member na PMRF. Nag-iisa lang po ang form natin para sa membership at saka sa amendment. Yan po ay yung PMRF, PhilHealth Membership Registration Form. Ang ating pong mga i-attach na documents ay depende kung sino ang ating i-dependent. Pwede po, kung ang i-dependent po natin ay legal na asawa, marriage contract. Kung pong ating mga anak, legal, sila man ay adopted child, sila foster child, or halimbawa po ay legitimate, illegitimate, tapos yung ating stepson, stepdaughter, ganun po. Ang lagi pong kakibat niyan ay birth certificate. Ayun. Para po sa mga stepchild, dapat po ay kasal ang magulang. Kahit anak, halimbawa po, ang principal member po ay yung lalaki o yung husband, may anak po si wife o si babae, may anak, dapat po kasal sila para para ma-independent nung iyong asawa o ni father yung anak ng kanyang asawa. Yun, dapat kasal sila. Ano po? So, doon po sa illegitimate child ba, ano po yun, ma'am? Illegitimate po yung hindi kasal ang magulang. Oo, yun. Ito po, lagi natin pinapaalala, isa lang po ang pwedeng mag-declare ng dependent. It's either yung mother, kung member siya, o it's either yung father. At lagi namin ina-advise po sa ating mga miyembro na kung sino yung active sa inyong dalawa, sa mag-asawa, yun po ang mag-declare. Yung active member, ibig sabihin, naghuhulog ka ng PhilHealth mo. Kasi para sa paggamit, wala tayong magiging problema. At nais po nating ipaalala sa ating mga members na ang pwede lang pong i-qualified dependents sa mga anak ay yung 20 years old and below na hindi kasal, hindi currently may employment. Yan, hindi kasal kasi may mga nag-aasawa naman na below 20 years old o 20 years old and below. Pero exemption po din yung ating mga anak na may karamdaman o yung sinasabi na may mga congenital disease. At yun po ay may assessment po yun. At may isasubmit na certification galing sa medical doctor. Okay. So, Ma'am Gila, paano pag illegitimate? Paano makikita na pwedeng i-declare nung magulang talaga? Kung hindi kasal naman yung Ayun nga. Sa nabanggit ko po kanina, makikita po yun sa birth certificate ng bata. Halimbawa, si member, nakalagay naman sa birth certificate, makikita ang ating mga anak kung sino ang ating magulang. So, kung si father o si mother ang primary member,
o principal member, makikita po doon at may karapatang i-declare. Ayun. So, dapat, kumbaga, may document. Yes. May naka-declare si father dun Opo. sa ano. Hindi Father or unknown. mother. Oh, hindi unknown. Oo. So, pag nakalagay dun sa birth certificate ni bata, na unknown, hindi rin pwede. No? Kahit sabihin, kahit i-claim niya na siya yung father. Tama po ba? Opo. Unless, idadaan yan sa PSA yun, na papalagyan nila ng Annotation. annotation. Ayun. That's the only time na pwede kahit unknown ang nakalagay doon. Ayun. Oh, sige. So, maaari po bang ideklarang dependent ang live-in partner naman po? Yun, isa ding napakaganda at lagi Oo. sad to say po, pag legal dependent po ang pag-uusapan, hindi po kasama ang common law husband or wife. Though sila yung nagsasama, hindi po matatawag na legal or may basbasa ang ng society. Hindi not nag-exact, ayoko mag-ano. Not exactly. Wala silang panghahawakan ng marriage contract. Yes. Which is yun ang pinakakailangan. Hindi po tayo ang tawag dito, nagsisingle out ng ng relasyon ng iba. Pero Hindi sa po legal yun. na usapan Yes. lamang po tayo. Wag po sana nating itetake yun na kay PhilHealth kasi talagang yun po ang nakalagay na Yes legal po. dependent, yung kasal lamang. Ayun. Pero pwedeng mag-member si ma'am o si sir. Ayun. Para ma-enjoy din nila ang kanilang- Individual. Yes po. Yun. Sige. Ayun. So, yung ibig sabihin, yung live-in partner, syempre hindi pag mga gantong pagkakataon, maari ba niyang magamit yung benefit ng kanyang live-in partner? Buti na lang naging UHC na si PhilHealth. Oo. Kasi sa UHC po, sa kaalaman po ng lahat, Universal Health Care Act, immediate availment po. Kahit member mo lang ngayon, Ayun. kababayad mo po ng isang buwan, pwede ka na pong gumamit ng iyong PhilHealth dahil tayo po ay immediate availment. O kaya kahit member ka na noon, papatlang-patlang ang iyong hulog, pwede pa rin pong gumamit. Hindi po ito sapat na dahilan para sa mga hospital natin na tanggihan sila. During confinement. Idangan nga lang po at i-advise kayo ng ating mga hospital na since partner natin ang mga hospital na i-advise kayo mag-update po kayo kahit pa paano. Ayun. Ng contribution. Paalala din po natin, wala pong bayad ang pag-member sa PhilHealth. Ang binabayaran po natin abang registration ay yung contribution po natin para sa buwan yun. Hindi po yung bayad sa membership. Kaya dun sa mga fixer natin, i-remind na rin natin. Yun po, sana po ay, alam ko po, minsan may tinatamad, pumunta sa PhilHealth, abala, pipila ako. Kaya lang po, hindi po natin ina-encourage ang fixer. Totoo. Dahil malaking amount din naman po, kahit ilang daan lang yan, malaking amount po. Opo. Ayun. Opo yan. So, Ma'am Gila, paano kung nagkaanak yung mag-live-in partner? Ayun. Pwede bang ma-declare yung as dependent yung anak nila? Yes. Yes, Ma'am Rexy. Pwede nilang i-declare. Kasi, basta't makikita, so long as makikita sa birth certificate nung bata, yung pangalan nung ama o nung ina na magdi-declare sa kanila. Okay. Wala tayong magiging problema pagdating dyan. Ayun. Basta Ma'am Gayla, ulitin ko yung sinabi mo kanina na mamimili lang, pag-uusapan nila kung sino sa kanila ang magde-declare. Yes. Oo. Okay. So, malinaw po yan mga ka-life. Meron din pong katanungan dito, ma'am. Kung sakali na gusto ko na ilipat sa akin bilang dependent ang aking anak, maaari daw po ba? Yes, definitely po pwede sa ating mga miyembro. Halimbawa, si tatay, ang principal member, siya po yung nag-declare sa mga anak o sa asawa na walang trabaho. Ang gagawin lang po ni Sir, siya yung nag-declare din sa anak, magbibigay po siya ng sulat kay PhilHealth na ini-inform niya sa PhilHealth, natatanggalin na niya yung dependency ng anak niya sa kanyang membership record para ilipat sa kanya, sa active na member na kung yung asawang babae ang magdi-declare. Tapos si asawang babae, siya na yung magiging active member, siya ang magdi-declare ngayon. Magpipila po siya ng PMRF, a-attach siya natin ng birth certificate. Anytime pwede po yung gawin, lalo na kung ang dahilan po natin, syempre, kung hindi ka na active, na wala na trabaho si tatay, ang gustong magpatuloy ay si nanay, So, pwede po yan. Pwede rin pong i-declare yung si tatay, dahil kasal sila,
Pag hindi naman kasal, ay di sorry. Ayun. Oo. Basta, Ano po, basta yun, yung pwede po yun lang yung tatandaan nila, basta kasal dapat. Yes. Ano? Basta po inform si PhilHealth na i-deactivate nila yung membership nila or yung tatanggalin nila yung anak nila sa dependency sa kanilang membership data. Ayun. So, ibig sabihin, Ma'am Gayla, hindi tayo pwedeng basta maglipat Yes. ng Anak. dependent. Oo, ng mga Oo. dependent. Ng, halimbawa, gusto ko sa akin, pero wala akong letter gusto ko sa akin yung mga anak ko nakadeclare. Pero hindi ko kunwari hindi ko ipapaalam sa asawa ko, hindi pwede, Hindi no? pwede. Oo, Kasi dapat magagalaw alam nila. yung record. Yes. So, At yun po, hindi nagalaw si PhilHealth kung walang knowledge na ating Yun. magawa ng ating data privacy. ayun. So, kahit okay. asawa pa yan, Yes po. yes po. Ayun. Paano po yung mga annulled naman po na mag-asawa? Ay pag sa annulled po, 'di ba, na walang visa, void po. Iba yan sa separated. Ano po. Pag void po, parang walang nangyaring kasal. So hindi na nila pwedeng i-declare ang isa't isa bilang dependent. Okay. Kasi null and void ang kanilang marriage. So hindi mo maituturing na yun ay legal spouse mo. Okay. Pero pagdating sa mga anak, Sa same anak, walang treatment. problema. Oo. Kung sino ang gustong mag-dependent, pwede. yan. As long as may knowledge yung pinanggalingan, na ibibigay niya, Ilalagay i-inform niya. si PhilHealth. Okay. So, sige ma'am. Sige, ma'am. Okay na. 2:26 na ng 2:26 na ng hapon. Pag-break po muna tayo Ayan, para sige. bigyang daan ang ilang mga paalala din mula po sa PhilHealth. Okay, so shout out po muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood through Facebook Live, no? Ang ating Facebook page ay Life Radio DZ80 1512 kHz. At gusto ko lang po i-promote yung aming special programming mamaya. Kasi mamaya po ay meron po tayong magiging special programming 3:00 po yan ng hapon, no? At marami po tayong papakita patungkol po sa mga milestone ng himpilang ito ng Life Radio. Okay, so bago po natin ipagpatuloy ang ating mga usapan, ay magbabalik po muna tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh! Kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth Member Portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth Member Portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth Member Portal! Napakadali lang gumawa ng account at gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May yakap na nag-aalaga, yakap
na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Muling nagbabalik dito sa ating programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At bago po ang lahat, gusto ko po munang magpasalamat sa ngalan ng aming station manager dito sa himpilan ng Live Radio DZAT. Pasalamatan natin syempre ang PhilHealth dahil tayo po ay nakasama sa binigyan nila ng award dito po sa Media Pasasalamat. Ayan po ang ating Certificate of Recognition. Yan. Thank you so much po sa PhilHealth sa pagbibigay po sa amin nitong certificate. Napakaganda at ito ay i-display po namin sa aming office. At syempre, yung mga naging episode ng ilang mga buwan ba ma'am, ilang buwan na tayo, 2 buwan. Ayun, ay pinapasalamatan natin dahil sila po ay nagbigay ng mga makabuluhang impormasyon para po sa ating mga benepisyo. Ayan. Parang since July tayo. Since July. So matagal-tagal din po. Kasi 20 episodes po tayo. Oo. So 20 episodes every Thursday. Ayan, naiyak na si Mama naiyak na si Mama. Mabilis 20 na ngayon. Oo, 20 bilis. na. Parang kailan. So yun, ito pong Media Pasasalamat ay isinigawa po ng PhilHealth Regional Office 4A sa pangunguna ni Acting Regional Vice President Dr. Edwin M. Oriña para nga po mapasalamatan yung ating mga media, mga kapartner natin sa information dissemination po ng PhilHealth. Ayan. I-display natin, ma'am. Ito naman, ka-live natin. Diba? Ayan. So, natutuwa po kami, bilang kapartner nyo po sa pagpapalaganap ng mga information patungkol po sa ating mga benepisyo sa PhilHealth, sa lahat ng ating mga kababayan. At makakaasa po kayo, ma'am, na ang Live Radio ay patuloy nyo pong magiging partner para lalo pa po nating mapalawak, ang pagbabahagi ng mga kaalaman patungkol po sa ating PhilHealth. Ayun. So, okay. So, mag-move on na tayo. Baka hindi na mapigilan ni makalimutan ni Ma'am Gayla yung isasagot niya. Yung iyak niya. So, yan. I'm so glad. I'm so glad. Di ba, Ma'am Rexel? Opo. PhilHealth is very thankful. Yes. Dahil tinutulungan nyo kami sa abot na Ayun. ninyo makakaya para Opo. makaabot sa ating mga miyembro. Yes po. It's our pleasure po, ma'am. Ayan. Okay. So, going back sa ating topic, ang ating pong pinag-uusapan ngayong hapon ay tungkol sa ating mga qualified dependents. Ma'am Gayla, kung ngayon ko lang i-rehistro, yung dun sa tanong natin kanina, yung mga live-in partner po, dahil hindi niya pwede maging dependent yung kanyang live-in partner. Pero kung ngayon ko lang pag-member yung live-in partner, maaari na ba siyang maka-avail sa susunod na buwan?
Definitely yes. Kahit ngayon lang kami. Paano? Kahit ngayon lang kami member siya. Oo, pwede na. Yan, pwede na Hindi siya na makabili. mag-aantay ng Hindi na susunod mag-aantay. na fund. Before kasi si PhilHealth, thank God, at naging UHC na siya. Ayun. So wala na yung 3 within 6, 9 Ayun. within Ayun. 12. So lahat ngayon, immediate availment. Kaya nga po, di ba, kahit during confinement, magpa-register ka lang po sa PhilHealth, Opo. pwede mo nang magamit. Ayun. Pero re-remind ko lang din po hindi po ito dapat maging excuse ng Oo, ating mga miyembro. sana. Especially the IPP o yung individually paying members and self-employed Opo. para hindi po laging magbayad o regular na magbayad ng ating contribution. Kasi without you knowing, nakakatulong kayo doon sa mga laging nagdadialysis. Yan po, though hindi tayo nakaka-avail, hindi tayo na-hospital, good for us, healthy tayo. Kahit magbayad na lang ako, nakakatulong ako doon sa iba na laging nagamit ng PhilHealth. Kasi si PhilHealth po ay social insurance. Ibig sabihin, yung mga malulusog o healthy, sinasubsidize po yung mga laging nagkakasakit o yung mga unhealthy. Ano po, dahil sila lagi nangangailangan ng medical na confinement sa ating mga hospital. So yun po, without us knowing, nakakatulong tayo ng malaki. Who knows, may mga kamag-anak tayo na laging nagdadialysis. Yes. 156 session na po ngayon sa dialysis. Ayun. So, halos lahat nung Cover na. sessions na cover po natin. So, yun, kumbaga ang natin, Ma'am Gila, ang concept po kasi talaga ng PhilHealth is bayanihan. Ayun. So, minsan hindi mo alam, ano ba yung pinagbabayad, ano ba yung monthly kinakaltas sa akin, ganyan. Pero hindi mo nga, without you knowing, yun pong ating contribution, nakakatulong po ito dun sa ating mga members na currently ay dumadaan sa pagsubok na medical, pangkalusugan. Lalo na po yung pagdadialysis, talagang mahaba-habang proseso yan. At saka parang marami For po life sa ating na. mga kababayan yung nakaranas ng ganyan. Kaya mahirap din po talaga, no? Pero yun nga po, sa pamamagitan ng ating pag-avail, pag-register sa ating mga PhilHealth, ay nakakatulong din tayo sa iba nating mga kababayan, no? Ayan, na may pinagdadaanan sa kalusugan. Ayan. So, next question, ma'am. Paano po kung ang miyembro ay isang Muslim, no? Maaari po ba niyang ideklarang dependent ang lahat ng kanyang legal na asawa? Napakagandang katanungan. Lagi na lang, napakaganda. Hindi, really, it's a good question na dapat malaman ng ating mga kapatid na Muslim, especially yung mga lalaki, kasi sila ang may karapatang magkaroon ng 4 na legal wife. Apat lang ba? Apat lang? Kasi ang nabasa ko, 4. Okay. Sorry po akong na-update na. Yun po, pero ang alam ko talaga 4 legal wives na dapat po sila ay may marriage contract na ito po ay under sa kanilang Sharia court na naghahandle ng kanilang mga marriages, mga problemang pang-family. Mapera lang po yun sa criminal. Hindi po under ng Sharia court. So, as long as si member na lalaki ay may marriage contract na ipro-provide na galing po sa Sharia court na validated ni PSA, pwede po niyang i-declare. Ayun. Correct me if I'm wrong po kung mas madami sa 4. Pero ang alam ko po kasi ay 4. Basta basta't may pinaka doon ay marriage contract. Yes po. Ma'am? Opo. Kasi pwede naman po silang ikasal, no, ng iba't ibang Pero ito po ay sa Muslim lang natin, ha? Hindi po para sa lahat. Makagayahin po ng iba yan. Kasi kung ikaw ay Catholic, hindi ka i-issuehan ng Hindi. Kasi requirement sa atin ng ang makakasuhan ka. Ano nga yung yung Senomar. Senomar. No marriage. Ayan. Certificate. Ayun. Pwede bang maging dependent ng ang legal spouse na foreign national? Pagdating naman sa foreign national. Sad to say, pagka ang pwede lang kasi mag-declare na dependent ay halimbawa Pilipino ka, halimbawa foreign ka, nag-member ka kay PhilHealth, hindi lang naman para sa Pilipino ang PhilHealth. Pero hindi lahat ng foreigner pwedeng mag-member. May mga certain conditions na dapat nilang ma-meet. Going back doon, halimbawa, member ay foreigner. It's either dito siya naninirahan, meron siyang certificate ng registration, or may formal employment siya sa
Pilipinas, so pwede siyang maging member kasi ng PhilHealth. Pero ang pwede lang niyang independent ay kung ang asawa niya ay Pilipino. Mamimili siya between doon sa anak o doon sa asawa. Isa Pero lang. yes, pero ang anuhan doon, ang kagandahan doon, dapat ang i-declare na lang niya ay yung anak, lalo na kung minor. Kasi yung asawa naman pwedeng mag-member ng PhilHealth. So, yun. Okay. So yun lang ang pwedeng pagkakataon na pwede siyang mag-declare. Kung sila'y mag-asawang foreigner, hindi. Hindi. Pag Pilipino lang ang asawa. Oo, kasi ng dapat foreigner. meron pa ring lahing Pilipino. Yes, ano? dahil ang PhilHealth ay Kaya nga PhilHealth, di ba? Yes. Kung baga, meron pa rin traces ng pagka-Pilipino. Yun. Ayun. No, kahit half American, half Filipino, pwede. Ayun. So, ma'am, ito, iba naman to. Sino po ang maituturing na foster child? Yan, ang foster child. Bago ba ito? Malamang bago ito sa iba. Opo. Kasi hindi lagi itong natatakil. Yes. Ang foster child po ay, ang kaibahan nito sa adopted, ay dahil ang adopted parang totoo mo ng anak. Hindi lang siya lumabas sa iyo o hindi mo lang ginawa. Pero anak mo, dahil sa adoption, naging legalized na anak mo. Sa foster po, may particular na parang for this time, ikaw yung tumata yung magulang. Pero hindi dun sa lahat ng usaping parenthood. Opo. Sa PhilHealth po, lalo na specifically sa PhilHealth, pwede ka mag-foster child yung pwedeng maka-avail ng benefits. Oo, tungkol sa PhilHealth. Other than that, hindi sakop ng foster child kay PhilHealth. Basta yung tungkol lang sa PhilHealth. Yun ang sakop. So ang ibig sabihin nito, yung foster child po, kung ikaw walang makikinabang ng PhilHealth mo dahil ikay dalaga o binata, ang mga magulang mo na senior na, may sarili na nilang senior citizen na PhilHealth, So ang pwede mo na lang, kung gusto mo makatulong doon sa mga walang pwedeng mag-declare, inabandona na, mamaya madidiscuss natin yan, pwede ka mag-foster child. Pero dadaan ka po muna sa DSWD for assessment. Kung ikaw ay karapat-dapat maging foster parent, para sa PhilHealth benefits, nung iyong ipo-foster child. Pag naaprobahan ka po doon, that's the only time na pwede mong daling kay PhilHealth, kasama yung iba pang mga dokumento, para po maaprobahan. At yun po ay may validity lang 1 year. Next year, if you're willing to go on fostery, yung iyong anak, magpo-foster child ka ulit, same po na bata, dadaan ka ulit sa same process sa DSWD. So, pagdating naman dun sa ating mga dependents, pag magdadagdag ka nung dependent, halimbawa, 5 yung talagang 5 Kunwari 5 yung anak ko. Idadagdag ko lahat sila as dependent sa akin. May dagdag ba yun na contribution? Or dagdag na bayad? Yan ang kinagandahan kay PhilHealth. Walang dagdag. Kahit isang dosena ang dependent mo. Walang dagdag. Basketball team. Kung ang iyong remittance lang at individually paying ka, nakita ka ng 10,000 pababa, times 5%, yun ang current rate natin ngayon, 500. Kahit ilan ang dependent mo. Kahit ilan ang makagamit sa loob ng isang taon. Pero hindi natin pinapray na gamitin nila lahat. Kasi ibig sabihin, unhealthy ka. At ang mga dependents mo. So yun po, wala po yung dagdag. Nagkakatalo lang po tayo kung anong sakit meron. Since ang ating mga sakit ay may katumbas ng presyo bago pa man nating gamitin, ito ay yung tinatawag natin na all-case rate. Ayun, all-case rate. So sa benefits, ma'am, bali hindi rin nahahati yung nila, yung benepisyo nila. Hindi rin po, ang kagandahan ngayon, inabolish na yung same illness within 90 single days. period of confinement. Wala na po siya. Wala na po. Want to sawa na. Kaya lang, meron ding doon. Meron din po dong kick ang si PhilHealth. Siyempre, pag ang hospital, lagi din naman nagbabalidate si PhilHealth. Lagi na lang itong nadengge. Linggo-linggo natin. Ayun. Siguro naman hindi na possible yung gano'n. Yes. Alam natin yun. Ang natin yung katulad ng asthma. Kasi you wouldn't know kung kailan atakihin yun. So, lahat po naman yan, lagi tayo may post-audit. Usually after claims reimbursement. Ginagawa naman ni PhilHealth lahat para mapangalagaan ng ating pondo, pinagkatawala ng ating mga miyembro. Ayun, Ma'am Gayla, naalala ko yung isa pang enhancement na sa benefits natin. Di ba dati, halimbawa, 10 yung iyong
dependents. Yung dati, meron tayong 45 days Yes, na allowance na paghahatian ng mga dependents mo. Ngayon po, isa yun sa tinanggal po ng PhilHealth last year. This year nga ba? Last year. Last year. So yun, kumbaga wala na ring limit na 45 days. Ayun. So yun, kahit ilang beses po, ay wag naman sana. All throughout the year, pwede niyong i-enjoy ang Kasi inyong all throughout PhilHealth the year. benefits. Yes. At least Nagle-level up din si PhilHealth. Oh, yes. Dahil alam ni PhilHealth ang pangangailangang medical ng ating mga miyembro. tama. Kasi sa loob ng isang taon, di naman pwedeng hindi tayo nagkakasakit, di ba? Paano kung madami kang Naranasan dependent? Oo. Kulang ang 45 days. Kaya nga, tama. Okay, ma'am. So, ang next po na question, ano po ang mga benepisyong magagamit ng mga qualified dependents? Yan po ang dapat ay lagi nating alam. Kung ano po yung lahat ng all case rate, kung ano po ang merong all case rate ang PhilHealth, magagamit po yun both ng ating dependents at ang principal member. Wala po dong hindi pwedeng gamitin. Lahat po, even yakap, yung Yaman sa Kalusugan Program. Lahat po, kung ano yung ini-enjoy na benefits ni member, yun din po yung i-enjoy na benefit ni dependent. Wala po dong hindi pwedeng gamitin. Hindi ka pwedeng gumamit kasi ikaw dependent. Wala pong ganun. Lahat po maa-avail. Yun. So, lahat maa-avail mga ka-life. Walang limitado. Yes. No, walang limit ang ating paggamit ng benepisyo. Okay. So, Ma'am Gayla, iba-iba ba yung benepisyo ng dependent sa miyembro? Kumbaga, dependent ako nung asawa ko. Iba ba yung matatanggap ko sa kanya? Definitely not po. Ayan po ay gaya na nabanggit ko, kung anong benepisyo meron si PhilHealth para sa member, yun din ang benepisyong meron si dependent. Ayun. Walang hindi ka gagamitin. Kahit nga yung yakap na check-up, yung libreng check-up, ma-avail mo din. At hindi porque, halimbawa, nagkasakit ka ng dengue, si member, iba yung price o iba yung amount, dahil ikaw ang principal dependent, hindi po. Pareho po, basta kung ano yung case rate amount na yun, yun din ang magagamit mo. Nagkakaiba lang po tayo doon sa confinement. Kung ano yung sakit. May maliit na amount lang, may malaki. Yung severe na sakit, syempre, mas malaki yung package natin doon. Which is ayaw naman natin gamitin. Lalo na yung Z-benefits. Tsaka pagdating sa benefits, no, Ma'am Gayla, nagde-depend din yun dun sa pupuntahan nating hospital. Yes. Kasi ang hospitals po ay magkakaiba yung charges nila. Yes. So, ang mahalaga doon, alam natin na pumunta tayo dito sa gantong medyo malaking hospital. Medyo expect na natin na yung benefit natin, kumbaga yung nabanggit ni Ma'am Gayla, no, ang benefit natin, naka-fix na siya. So, yung coverage niya, hindi mababago. Kahit sa government o private hospital ka pumunta. Ayun. So, additional doon, Ma'am Rexy, i-ano na rin natin, Sige baka para maintindihan tayo lalo. Usually po, kapag may confinement, pag namili tayo ng room, ng ating physician o doctor, yun po, nagkakaroon tayo ng excess o yung out of the pocket na tinatawag. Kasi, iba-iba nga kasi yung, di ba po yung rates ng, ng hospital tsaka ng professionals. Kung specialist yan, kung general practitioner, siyempre may variation. Ang problema po kasi, walang sinabi ang ating gobyerno na ikaw, physician, hanggang dito lang ang pwede mong itaas na singil. Wala pong ganun. Ang sa atin, si PhilHealth, si PhilHealth, ito lang yung kayang bayaran. Okay, so meron pa pong katanungan, ma'am. Paano kung matagal nang hindi nahulugan ang PhilHealth? Magagamit pa rin po ba? Yan ang isa sa ikinatuwa ng ating mga miyembro. Yung UAC na. Di ba, sabi ko nga, immediate availment. Yes. So, hindi ka pwedeng tanggihan ng hospital. Halimbawa, si member A nagpunta, nakita doon. Kasi may PBEB na tayo. Yung PhilHealth portal na pwede mo ma-check kung ito ba i-member, ito ba i-dependent na. Yun po ay nakalink sa hospital. Na-view nila yun. At nakita doon, hindi po kompleto ang contribution. Pwede na pong magamit yun. Ay, advice lang po tayo ng ating mga hospital na mag-update po kayo kahit papaano kay PhilHealth. Hindi naman po sasabihin, bayaran niyo po lahat ng mga butas-butas o yung mga wala niyong remittances from November 2019, kung member ka na noon. Yun po kahit patingi-tingi lang. Pwede 1 buwan, 2 buwan, kung ano po yung maluag. Pero,
may ano, Pero, pero i-advise ko na po ang ating mga members na magkakaroon po tayo ng SPA for all. Ano, Ma'am Rexy? Okay. Sige, Ma'am Rexy, go Sige ahead. nga, boss. Hindi ko rin alam rin, ma'am. Kasi kayo nag-i-implement nun. So na ba yun? Ayun po ay nasa actually noon pa yun. Nito lang po dahil nagkaroon ng pandemic. Hindi na po muna siya punistro. Kasi yun ay tungkol sa kung yung SPA for all, statement of premium account ng bawat member, ipapakita, nakalagay po doon. Supposedly nakalagay doon kung ano yung mga wala mong bayad. Ayun. From November 2019, kung member ka na noon. Kung hindi pa, ay di doon magsisimula. Yung recording period ay doon sa time na nag-member ka kay PhilHealth. Okay. At yun po, ipapakita sa inyo at yung sasabihin po ay kahit papaano mag-update tayo. Mas maganda po ngayon mag-update. Lagi namin sinasabi kasi wala pang imposition ng interest for late payment. Kasi during the pandemic, meron na po sana noon. Kaya lang dahil pandemic, up to now, hindi po muna ipinustro yun. So ina-advise po natin ang ating mga members, especially the individually paying members, na magbayad po kahit pa uti-uti. Wag na po nating antayin yung penalty, yung interest, imposition ng interest, bago tayo magbayad. Para maiwasan sana. Hanggang ngayon po natanggap si PhilHealth kahit pa isa-isa po. Buwan. Oo, unti-unti. Kayo naman po yung mag-fill out doon sa payment slip nung babayaran na buwan. Actually, papakita po namin sa kanila, bibigyan po namin sila ng summary habang wala pa yung SPA for all. Ito po yung mga, according dito po sa database ng ating treasury, ito po yung mga wala nyong bayad. Kayo po ang mag-decide kung anong babayaran nyo. Kung kayang bayaran lahat, ay di maganda. Kung hindi po, ay di tayo. Sana po ay hindi naman natin sinasabi na limutin na. Kasi pwede naman palang maka-avail kahit walang bayad. Hindi po ganun. Kasi si PhilHealth po, sa inyo umaasa para maka-avail lahat ng benepisyo sa PhilHealth. So yun po kahit pa unti-unti sana. Gawin yun natin ma'am, yung Spa for All, ongoing na ba siya ngayon or hindi pa? Hindi pa. Dahil yun po ay up to now po ay naka-draft. So yun po, ayun naman si PhilHealth kasi nag-iisip talaga kung ito ba ay napapanahon, na ibigay. Though yun ay na po, medyo late na kasi. Nasa batas kasi siya, ma'am. Naalala ko lang kasi dahil may natanggap kaming inquiry sa email nung minsan tungkol dun sa may humihingi daw sa kanila ng copy ng payment. So, most probably, employer ito. Yes. Kasi sa self-employed, wala pa naman po tayo. Sa self-employed naman po, di ba doon sa ating member portal, makikita na kasi kung nagpa-registered sila, makikita po doon kung ano yung mga binayaran ng ating mga, lahat ng membership category, kaya employed ka, individually paying, kasi sarili mo yung account parang sa SSS pag-ibig, ganun din po. Makikita mo po, mabibigyan mo po. So paano ma'am, pag ilang years na po silang hindi nakakapagbayad. Tapos ilang years na po silang hindi wala na rin ako. hindi nakakapag-update ng contribution. Paano po yun? May possibility po ba na alisin po sila sa pagka-member? Definitely not po. Okay. Once a member, always a member. Ang nangyayari lang po, pwede kayong matag na inactive. Yun, the other way around, active. Yun. Yung usually yung mga walang naging hulog ng how many years, nakatag na po siya na inactive. Opo. So, pagka gusto mo magbayad, ipapa-activate lang po natin yun. Yun na po yun. Hindi sapat na dahilan para maalis yung membership mo sa PhilHealth. Once na na-issuehan ka ng PIN o yung PhilHealth Identification Number, yun na po, member ka na for life. So, pag na-activate na po ulit yung kanilang membership, good to go ka na po. May babayaran pa rin po ba sila yung mga hindi po nila nabayaran ng mga nakaraang taon? Opo, kasi part po yan para maging active member ka ulit. Okay. So, kailangan mong bayaran is either lahat bayaran mo or patingi-tingi. Hindi naman na may measure si PhilHealth na bayaran mo lahat from 2019. No, hindi po ganun si PhilHealth dahil alam din naman ni PhilHealth na tayong mga Pilipino nangangailangan tayo at hindi nga natin priority kasi ang health insurance, di ba? Yes, po. Laging ganun ang thinking ng ating mga. Yun ang gusto mabago ni PhilHealth sana. Kaya ini-launch ang yakap. Para kahit tayo prevention side na ngayon ni PhilHealth. Ayun Ma'am Gila, since may time pa tayo, kasi ngayong mga nakaraang araw, nagpapadala yung ating record section ng benefit payment notice. So medyo sumasabog yung ating inquiry sa sa Facebook. Kaya iti-take na natin yung chance ngayon na ipaalam sa ating members na kung sakali pong nakatanggap kayo ng benefit payment notice through text, through text po yung pinapadala. Yun po ay notice
notice lamang. Notice, kumbaga pinapaalam sa inyo na ang inyong nakagamit yung inyong nung time na yung kung ano man po yung nakalagay doon sa benefit payment notice, no, doon sa text sa inyo. Kung ano man po yung information doon, pinapaalam po sa inyo na nakagamit kayo ng benefit nung time na yon. So nakalagay din po doon yung kung ano yung facility, kung saan. So, minsan doon nagkakaroon ng confusion, Ma'am Gayla, doon sa ating mga members. Kasi, halimbawa, pagdating sa RT-PCR test, kasama din po kasi yun, ma'am, doon sa pinapadalhan natin ng ating text message, yung mga na RT-PCR noon. So, dati limitado po kasi yung mga clinics, accredited clinics po natin or laboratory na kumbaga ay accredited natin na mag-conduct ng test at magpasa ng claim sa PhilHealth. So yon, pwedeng ang nag-collect sa inyo is ibang facility, pero ipinasa nila yon para basahin ay yung accredited natin na clinic. So sila yung nagki-claim sa PhilHealth nito. So yun, minsan dun kasi nagkakaroon ng confusion, kaya sabihin nila, hindi naman ako na-confine dito sa hospital na to. Bakit yun yung nakalagay doon sa aking BPN? Nalimutan na sa tagal. Oo, nalimutan na sa tagal. Saka yun nga, hindi kasi sila talaga yung actual na nag-test Yun na nagkumuha ng sample. Yes, ibinigay sa other party. Ibang party. Ibang partner, kumbaga. Ibang facility. So, medyo doon nagkakaroon ng confusion yung ating mga members. Dahil ang iba yung nag-conduct ng test, and then, si facility ito naman, na accredited natin, sila yung nag-claim sa PhilHealth. Ayun. So, nung time kasi na yun, na pandemic, yun po yung naging setup. Kasi nga, pandemic, syempre. Yun yung naging setup natin. Usong-uso nun yung magpapa-RT-PCR ka, swab diba? test. Parang, yun. Kasi uso ang pandemic noon, ang COVID. Kaya yun, talagang nag-boom yan. Di ba minsan nakakailang ulit ka ng test, no? So, ano yun, Ma'am Gayla? Ba't nga ba minsan ang tagal na matagal? Kasi yun din ang tanong, no? Bakit ngayon ko lang na-receive kung sakali, no? Isa pong possible reason doon, Ma'am Rexy, ma'am. Dahil nagkakaroon lang tayo ng BPN, yung benefit payment notice, pag na-reimburse na kay PhilHealth yung claim ng hospital o ng facility. So, minsan, hindi ka agad, though 60 days lang ang processing natin, kaya lang may mga certain na mga claims na may problematic sila. So, refile for reconsideration, yung dumadaan sa ganun, kaya ganun katagal. Pero rest assured kayo, once na kayo gumamit ng inyong PhilHealth, kung yan may outpatient benefits or inpatient benefits, ay padadalhan po kayo ng benefit payment notice for you to verify kung ikaw nga ba ito yung binayaran ni PhilHealth dun sa facility na dapat ito yung binigay sa iyo ni facility na na benefits, walang labis, walang kulang. So dapat kung sakali pong na-confine kayo nung time na yon or kahit na test i-check nyo po yung inyong statement of account. Tapos i-check nyo kung ayun ba yung naibawas dun sa aking bill noon nung time na yon. Kung hindi, pwede po kayong makipag-ugnayan dun sa mismong hospital para kumbaga mabigyan kayo ng paliwanag. Kung sakaling meron mang refund, itatanong nyo rin po dun sa hospital. Kung magkaiba yung amount, ang natanggap ng BPN ay 5,000 pesos. Ang nabawas lang sa bill mo ay 4,000 pesos. So, di ba parang may difference po doon. Yun yung kumbaga i-refer mo dun sa hospital kung ano yung paliwanag nila dito. Okay. So, Ma'am Rexy, sige po, ma'am. Go. Ma'am Rexy, baka malimutan ko kasi. May i-remind lang po tayo dun sa ating mga foreign nationals na member o magme-member kay PhilHealth. Iba po yung availment natin, hindi po ito yung immediate. Dapat meron tayong 3 within 6 na payment. Ano po kasi, yun, kaibahan sa ating mga Pilipino na member. Kasi yung may immediate eligibility, covered lang po niya is lahat ng Pilipino. Okay. Ayun, so, kung foreign national, may specific na gaya ng nasabi ni Ma'am Gayla. Ayun. Yan. Sa may mga kaibigan dyang foreigner, marami naman siguro. Yan, ipaalam niyo po sa kanila yan. Okay. Ayan. So, isa na lang na reminder sa ating mga members. Patuloy na mag-ingat laban sa scam gamit ang pangalan ng PhilHealth. Pero yung nabanggit namin na text message, hindi po yun scam. Yun ay talaga, legit na text from PhilHealth. Makikita
makikita nyo naman po na PhilHealth 4A ang nakalagay. Tama ba? Yun okay. yung nakalagay doon sa text. Apo. Ano po? At saka yun nga, may information na nakalagay kung magkano yung natanggap. Pero never po tayo mag-attach doon ng link. Wala pong link yung text message na yon. Kaya kung sakaling ba may natanggap kayong message na may nakalagay na gano'n, ginaya yung format ni PhilHealth. Tapos may click this link to claim this, yung mga gano'n. So wag po kayong papatol doon. Totoo. So wag nyo pong i-click yung mga link na kagaya noon. Hindi po, kung may nakalagay po na website, wag po din i-click. Ang official website lang po ng PhilHealth ay www.philhealth.gov.ph. At syempre po, wag po tayo magbibigay ng personal o sensitibong impormasyon. Yung ating pong VPN, actually, po siya, may mga naka-hide na, na data. Yung PhilHealth number, may naka-hide po doon. Hindi full na PhilHealth number, nakalagay po doon. May XX yung iba. For your security po. Yan, for your security. At syempre, i-verify po anumang mensahe sa pamamagitan ng official website ng PhilHealth at saka po doon sa ating mga hotline. Pwede rin po sa ating mga Facebook page. At saka mag-ingat din doon sa mga pupuntahan nating Facebook page. Yung pong, usually naman, ang nakalagay po, sa PhilHealth na Central Office, Philippine Health Insurance Corporation. PhilHealth Official, yung atin pong Facebook page. And then meron po ang PhilHealth Regional Office 4A, number 4 po yun. Yun. So yun po, doon lang po tayo pupunta. Yes. Wag pong papatol doon sa ibang mga website. Kasi actually marami pong gumagaya nung ating Facebook page. Minsan may website din. So, mag-ingat po tayo sa mga gantong scheme. Tsaka madali pa naman gayahin ngayon yung mga mga Facebook, kaya ingat-ingat po lagi mga ka-life. Lalo na yung mga link na kiniklik natin. Pag click mo ng link, nako, makukuha na agad na information mo. Opo. Speaking of link, ang meron lang pong link para sa PhilHealth Regional Office 4A po ito, ang meron lang po tayong link ay yung appointment system. Meron po tayong nakapin na message sa ating Facebook page. Doon po makikita yung, kasi meron po tayong appointment system sa Cavite and sa Calamba po natin na office. So, para po makapag-transact kayo sa mga nasabing opisina, kailangan po magpa-appointment. So, yun po yung ginawa natin ng link. Pero yun po, dapat makuha nyo lamang doon sa ating Facebook page o kaya yung mga nakapost sa ating mga opisina. O hindi po kami nagbibigay ng true text kasi baka yun nga, medyo baka scam na yun. Kaya suriin po nating mabuti, no? Yung bawat pagbasa po natin. Talagang, sabi nga nila, think before you click. Ayun. Sa ngayon po, ang text message pa nga lang po na naiipadala ng PhilHealth sa ating mga members ay yung text through BPN through text. Benefit Payment Notice. Ayun. Tsaka wala nga po yung link. Inuulit-ulit ko. Kasi baka may gumaya. Kasi madalas alam po, na nila. May mga kababayan po kasi tayo na hindi din masyadong techie. Kaya pag nakikita nila, diretso na agad sila. Parang mabilis silang magtiwala agad. Kaya ganun po, paalala po mula sa PhilHealth mga ka-life, no? Na wag po tayong basta-basta magkiklik ng link sa text message, lalo na sa text message, ma'am, no? Ayun. At tapos, mas maganda po noon kung direkta na tayong pumunta at bumisita sa website or pumunta mismo sa PhilHealth office. Ayan, para i-confirm ang inyong mga claims. Okay, so, yun po, natapos na ang ating Isang oras na pala. Isang oras na pala. Napakabilis, no? Parang 30 minutes lang. So yan, Ma'am Gila, siguro yung last message. Parang nakakaiyak. Next year. So kasi mag-e-end na ang year. So lahat i-close na. So next year ulit tayo magkita, mga ka-live. Naka-live na rin ako. Mga ka-live. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si Dr. Edwin M. Riña, Acting Regional Vice President
President po ng FROPRA, ng aming Field Operation Division Head, si Sir Arturo Argente, of course, our LEO Head, Sir Jonathan Alim, at ang aking mga kasama sa LEO Lucena. Isa pong magandang mapagpalang hapon at PhilHealthing hapon sa ating lahat. At yun po, huwag po kayong magsawa. Sanang sumuporta kay PhilHealth. At kung meron kayong gustong i-clarify, malaman, anuman tungkol sa PhilHealth, pwede po kayong bumisita sa aming tanggapan sa Local Health Insurance Office Lucena. Kalapit po kami ng regional office or kaya dun sa malapit na local health insurance sa inyong lugar. At yun po, tandaan po natin, prevention is better than cure. Ate pong suportahan at gamitin ang yakap. Yaman sa Kalusugan Program. Ongoing po yan. Oo, parang ayaw kong sabihin na last episode na tumama. Kasi parang baka may susunod pa. Oo. Ayan, so, hopefully. Season, ano ba to? Season 2. Season 2. Tapos na yung season 2 po natin dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Yes. Nawa po nabigyan namin kayo ng linaw doon sa ating mga natalakay sa past 20 episode natin dito sa DZAT. Salamat po dun sa mga sumama po sa atin. Sa inyong technical po, sa technical team ng DZAT, maraming salamat po. Sana po ay natulungan namin kayo through this station na may bigyan ng mga paliwanag, ng mga impormasyon na kailangan yung malaman tungkol sa PhilHealth. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, Dr. Edwin M. Oriña, maging pong aming Public Affairs Unit Head, si Ma'am Cheryl Carpio, mga kasamahan po sa Public Affairs Unit, si Miss Eden, Janelle, Jude, and Joms. Ito po muli si Rexilyn Verbo. Lagi po nating tatandaan sa panahon ng pangailangan, may lagang PhilHealth kang maaasahan. Yan. Maraming salamat. See you po sana next season. Yes po. Next season. Hopefully, ma'am. Ayan. Season 3. Season 3 talaga ako pag dito sa DISA. Yan, natutuwa naman po kami, ma'am, sa inyong comment. Parang walang canner. Yes. Okay, sige. Friendly staff. Salamat. Ay, wala ka bang special shout out sa iyo? Yun Sige, nga sa po, akin po, ma'am. mahal na esposo. Ayan. Dad, alam mo na kung sino ka. Kasi si Ma'am Mahihayin Rexy, pala si Ma'am Gayla. Hello, Sir Aaron. Sir Aaron, hello. Ako mag-iimik ng pangalan niya. Wala kang sa shout out? Alam na niya. Okay. So, thank you so much, ma'am, sa inyo pong bawat episode po ay makabuluhan dahil marami pong natutunan ng ating mga kababayan patungkol po sa kanilang benepisyo. Okay, so ito na po. Parang ayaw ko magtapos pero kailangan dahil susunod na po ang ating special programming ng Live Radio DZAT. Abangan niyo po yung video greetings din nila Miss Rexy and ni Ma'am Gayla. Ayan. So, Happy anniversary. Thank you so much po sa DZAT. Ayun. So, kasama po natin sila sa pag-celebrate nitong 20th anniversary. Dito po yan, mga ka-live, sa Alagang PhilHealth, sa DZAT Live Radio. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.